tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Sama-sama na po nating ialay ang misang ito sa karangalan ng mahal na ina. Hilingin natin ang panalangin niya at kasama niya magpuri tayo sa ating Ama. At upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga, nagtataguyod sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging bireng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka, samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, Ikaw ba'y talagang si Esau?"
Lumapit nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Basbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak, at hagkan mo ako, sabi niyang ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng alak o ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang, sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin mo noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila, higit sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat.
at sa gayoy kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan po habang ako'y nasa labas ng simbahan, pinagmamasdan ko ang kapaligiran, lalong-lalo na ang ating simbahan. Mayroong isang kaparokyano ang kumausap sa akin. Nasabi niya, Father, ang ganda-ganda po ng ating simbahan, pati po ang kapaligiran, ang linis-linis. Napuri din niya yung dami ng mga taong nagpupunta sa atin dito, lalo na tuwing linggo, at yung ginagawa nating pagtulong sa ibang mga parokya, sa ibang mga tao. Natutuwa naman ako, nangingiti ako, sapagkat yun din naman ang kaligayahan ko. Hanggang sa masabi niya, kaya lang Father, almost 2 years na lang, malilipat ka na. Saan kaya ma-assign? At yung mapapalit kaya sa'yo dito, alagaan yung simbahan na ito at yung mga tao. Natigilan ako Nawala yung ngiti ko. Because I was like, oo nga Sabi ko na lang sa kanya, kung naman parang pinapaalis mo na ako. Of course, hindi ako pinapaalis literally. Pero manapa, hindi niya nalalaman, pinapaalis niya na ako dun sa sitwasyon naming dalawa na nasisiyahan ako. Masaya ako Biglang nawala. Naglaho yung ngiti. Yung saya. Sapagkat natuon agad ang pansin ko sa mangyayari pagkalipas ng halos 2 taon pang pananatili ko dito. So nakita nyo na ang isa sa malaking dahilan ng ating kalungkutan at ng ating mga kaba, pag-aalala, minsan nararamdaman. Isa sa malaking dahilan ay hindi natin i-enjoy ang ngayon, ang kasalukuyan. Sapagkat natutuon agad ang pansin natin sa kinabukasan. Buti nga kung kinabukasan as bukas lang talaga Isang araw, wala pang pagitan. Kaya lang yung kinabukasan na yan, minsan, taon pa ang bibilangin, buwan pa ang bibilangin. And in some instances ay pwede namang hindi mangyari, hindi naman matuloy. Pero ngayon pa lang, iniisip na natin, inaalala na natin, kinatatakutan natin, ayan nga ang magnanakaw, mag-aalis ng kaligayahan na dapat ngayon ay nararamdaman natin. Yan po sa palagay ko ang isa sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo sa atin nang tugunin niya ang mga kumukwestiyon kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad niya. Because in effect, He was telling them and He was telling us, darating ang panahon na mag-aayuno ang mga disipulo ko, pero hindi ngayon, hindi pa ngayon. Darating ang panahon, pero wag muna ngayon. Kasi yung pag-aayuno, may katangian yun ng kalungkutan. Ayun. Kumpara sa kasalan, yun ang ginamit niyang paglalarawan dito. Feasting, may tawanan doon. So may karakteristik yun ng kaligayahan. So darating ang panahon na malulungkot sila, malulumo sila, pero hindi muna ngayon. Di ba't may kaparehas na turo ito sa banal na kasulatan, yung Ecclesiastes? There is time for everything. May panahon para sa bawat isa o sa bawat bagay. May panahon para maging malungkot, may panahon para maging masaya. Na kung ikukonekta natin sa sinasabi ni Kristo, in effect, He was telling, may time for feasting, may time for fasting. Pero hindi mo dapat paglubuhin yung dalawa. I mean, pagsamahin agad yung dalawa. May tamang panahon para sa bawat isa. Sapagkat bawat panahon ay may nakalaan na blessing ang Panginoon. Kaya bawat pagkakataon ay pupwede pa rin maramdaman ang paggabay at ang magandang biyaya ng Panginoon. Hence, we must let each situation become what it is without forcing it or without wishing it or wanting it to be what we think it should be. Then we thank God for it. We make the most out of it so that we may be able to enjoy it. Masyado kasi tayo kung minsan natutuon agad sa darating na panahon, kaya't hindi natin na-enjoy ang now, ang present, ang kasalukuyan o ang ngayon. Parang ganyan yung nangyari sa ating unang pagbase ng lokohin ni Jacob, ang kanyang ama at ang kapatid niya. Sapagkat malamang sa hindi siya nakontento sa kung ano yung present na biyaya niya. Kaya gumawa siya ng hakbang na hindi naman dapat gawin talaga. So ano nangyari? Bagamat pinagpala pa rin siya, nakaranas siya ng maraming mga problema. So you see,
Pagpapalain naman siya, darating naman ng panahon na pagpapalain siya, pero hindi niya muna hinintay yun eh. Nanloko na siya na naging dahilan ng mga problemang naranasan niya. Kaya sana ito'y magsilbing aral at reminder para sa atin na appreciate natin lagi ang mga pagkakataon na ibinibigay muna sa atin ng Panginoon. And I said, muna, dahil magbabago yung sitwasyon eh. Pwedeng masaya ka ngayon, pwedeng bukas malungkot ka na. Pwedeng ngayon, sagana ka, pwedeng bukas, medyo nagkukulang ka. Pero sana'y huwag ma-focus lang ang pansin natin sa mga magandang sitwasyon ha, sapagkat tandaan natin ang Panginoon ang siyang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon, naroroon siya. Baka nga pwede nating sabihin na mas naroroon ang presensya ng Panginoon sa mga pangit na sitwasyon eh. Lalo pat alam niya na sa mga pangit na sitwasyon, mas kailangan natin ng tulong. Pag nagkakasakit tayo, pag nagigipit tayo, pag namumroblema tayo, kapag may mga sadness and disappointments tayo, nandun ang Panginoon. So ibig sabihin, nandun ang pagpapala niya. Kaya po pwedeng makaramdam pa rin tayo ng biyaya sa paraan na mas ma-appreciate natin ang pagdamay at pagmamahal niya. Basta, bawat
pagkakataon, enjoy lang natin dahil nasa bawat pagkakataon ang Panginoon natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat alam niya at naroon siya sa kalalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo pong maalala kong lagi na kasama kita sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon. Kapag nagkakasala nga ako, hindi mo pa rin ako iniiwanan sapagkat kinukonsensya mo ako at hinahatak muli akong pabalik sa iyo. Kahit na ako'y lumalayo sa iyo, hindi mo ko tinatantanan ng iyong pagmamahal. Pagdududahan ko pa ba ito? Sa oras na mas kailangan ko ito, kapag namumroblema ako, kapag hindi ko na alam ang gagawin ko, Panginoon, tulungan mo akong mapanghawakan ito upang kahit na sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay ko, manampalataya akong ika'y kasama ko. Alleluia!
upang i-acknowledge ko pa rin yung lungkot ko, upang magpakatotoo ko sa sakit na nararamdaman ko, sa hirap na dinaranas ko, upang hindi ako mahiya na aminin ang kasalanan ko, sapagkat sa bawat pagkakataon naroon ka upang sagipin ako. Kailangan ko lang aminin ang kasalanan ko, ang pangangailangan ko para sa iyo. At higit sa lahat, ang panghawakan ng pangako mo na kailanman hindi mo ako kakalimutan. With that, kayang-kaya kong sabihin, mayroong magandang mangyayari sa atin, sa iyo. Na kahit may problema, may biyaya, ibig sabihin, may mangyayari pa rin maganda. Kumbaga, maghihintay lang ako. Makikita ko ang lubusan ng pagkilos mo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan.
karangalan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Handog ng iyong sambayan ng banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkapira na may magpagintapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biran bilang iyong abang alipin na binigyan mo ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang alay na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na sana ang aming mga ipagdarasal. Pumikit tayo at saglit nating isipin at pinag-arasal ang mga mahal nating kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Patukhin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan pa man.
siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong
walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you. Anak.